Mayroong isang batang lalaki na nagngangalang Tonyo, masigla at matigas ang ulo na hindi kailanman nakinig sa kanyang ina. Nagmakaawa siya. Tonyo, tapusin mo ang iyong pagkain. Linisin mo ang iyong silid. Umuwi ka bago lumubog ang araw. Ngunit hindi siya pinansin ni Tonyo. Iniisip na ang mga patakaran ay para lang sirain ang kanyang kasiyahan. Ang pinakamalaking patakaran huwag lumabas kapag takip silim. Lumabas ang mga mapanganib na nilalang kapag humaba ang mga anino. Babala ng kanyang ina. Ngunit si Tonyo, na nanonood ng mga alitap-tap at nakikinig sa mga kuliglig, ay naramdaman na mas kapana-panabik ang mundo sa takip silim. Hindi ako sanggol. Hindi ako natatakot, bulong niya, sabik sa pakikipagsapalaran. Isang gabi, habang ang kalangitan ay nagliliwanag ng orange at lila, nakita ni Tonyo ang kanyang pagkakataon. Habang nagluluto ang kanyang ina, dahan-dahan siyang lumapit sa likod ng pinto, bumibilis ang tibok ng puso. Siya ay lumabas, nakalimutan ang bawat babala, nahila ng kaba ng hindi alam. Ang hangin ay malamig, ang mundo ay buhay na puno ng misteryo. Tumakbo siya patungo sa batis, sabik na habulin ng mga tutubi at umakyat sa lumang puno ng mangga. Ang nayon ay nawala sa likod niya habang siya ay lumalayo pa sa takip silim. Haba ng mga anino at naramdaman ni Tonyo ang kaba ng kasiyahan at iba pa. Siya ay nag-iisa at nagsisimula pa lamang ang gabi. Tumakbo si Tonyo sa matataas na damo hanggang sa marating niya ang sinaunang puno ng balete, ipinagbabawal at misteryoso. Hindi pinansin ang mga babala ng kanyang ina, dahan-dahan siyang lumapit, nahila ng isang kakaiba, matamis na amoy ng tabako. Bigla, dalawang nagliliwanag na pulang mata ang kumurap mula sa mga sanga sa itaas, at isang usok ang bumaba. Isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw. Ano ang meron tayo dito? Isang maliit na bata, malayo sa bahay. Isang malaki, mabalahibong braso ang bumaba, at si Tonyo ay natigilan sa takot. Ang kamay ay dahan-dahan ngunit mahigpit na inangat siya sa ere. Tinitigan ni Tonyo ang mukha ng isang kapre, isang higanteng espiritu ng kagubatan na may mapaglarong ngiti at isang malaking tabako. Nilabag mo ang mga patakaran ng gabi, bulong ng kapre. Ngayon, sasama ka sa akin. Sa isang talon, dinala ng kapre si Tonyo palayo sa puno, sa lumalalim na dilim. Ang mga ilaw ng nayon ay nawala sa ibaba at nahuli ni Tonyo ang panganib na hindi niya pinansin. Ang mundo ay umikot habang dinala siya ng kapre. Ang pakikipagsapalaran ni Tonyo ay naging isang bangungot. Hindi na siya ang may control. Dinala ng kapre si Tonyo sa isang lupain ng walang katapusang takip-silim, puno ng mga nagliliwanag na halaman at mga punong pilak. Nagtipon ang mga mahiwagang nilalang, nagtatawanan sa batang tao. Si Tonyo ay nakakulong sa isang hawla ng pinagtagpi-tagping baging, matibay tulad ng bakal, imposibleng makatakas. Ang pagkain ay mukhang masarap ngunit lasang alikabok. Siya ay isang alagang hayop, isang kakaiba. Ang kalungkutan at pagsisisi ang pumuno sa kanyang mga araw. Naalala niya ang pagmamahal ng kanyang ina at sa wakas ay naunawaan ang kanyang mga babala. Dapay nakinig ako, bulong niya, sabik sa bahay. Ang mahiwagang mundo ay maganda, ngunit ito ay isang bilangguan. Ang kapre ay nakaupo sa kanyang trono, hindi pinapansin si Tonyo na nawala sa likuran. Ang pag-asa ay nawala habang napagtanto ni Tonyo na hindi na siya makakatakas. Mas miss niya ang kanyang ina kaysa dati. Ang pagsuway ang nagdala sa kanya dito, at ngayon ay tunay na siyang nag-iisa. Isang gabi, isang mabait na duwende, isang maliit na duwende, ang lumapit sa hawla ni Tonyo. Bakit ka umiiyak, maliit na tao? Tanong niya. Umiyak si Tonyo. Miss ko ang aking ina. Gusto kong umuwi. Ang duwende, na naantig ng awa, ay bumulong. Tutulungan kita, ngunit kailangan mong maging tahimik at mabilis. Nang magkahanay ang 2 buwan, binuksan ng duwende ang hawla gamit ang susi na buto ng isda. Dinala niya si Tonyo sa mga lihim na daan, nakalampas sa mga natutulog na engkanto, patungo sa isang nagliliwanag na talon. Sa likod nito ang iyong daan pauwi, sabi ng duwende. Umalis ka, bago magising ang kapre. Niyakap ni Tonyo ang duwende, may luha sa kanyang mga mata. Salamat, hindi kita malilimutan. Ngumiti ang duwende, at si Tonyo ay sumugod sa kumikinang na tubig. Nilamon siya ng ilaw, at ang mahiwagang mundo ay nawala. Siya ay malaya, ngunit hindi nagbago. Si Tonyo ay bumagsak sa pamilyar na damo, ang amoy ng bahay ay pumuno sa kanyang baga. Tumakbo siya sa kanyang bahay kung saan yakap siya ng kanyang ina, may luha ng ginhawa sa kanyang mga mata. Mula ng araw na iyon, nakinig si Tonyo, sumunod,
at hindi na muling lumabas sa takip silim. Ang alaala ng kapre at ang kalungkutan ng hawla ay bumagabag sa kanya. Isang aral na hindi niya malilimutan. Ngunit sa mundo ng engkanto, ang duwende ay pinarusahan dahil sa kanyang kabaitan, pinatapon ng 100 taon. Ang kalayaan ni Tonyo ay may kapalit. Ang kwento ni Tonyo at ng kapre ay nagpapaalala sa atin, ang mga patakaran ng magulang ay kalasag ng pagmamahal, hindi mga hawla. Ang pagsuway ay maaring magdala ng panganib hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga tumutulong sa atin. Ang ating mga aksyon ay kumakalat na nakaapekto hindi lamang sa ating sariling buhay,